Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon dahil binawi na ng Marcos Jr. Administration ang plano nila na ipagbawal ang paggamit ng Facebook dito sa Pilipinas. Okay, advertise lang muna tayo. Merong stock po ng dark chocolate ngayon. Yung mga interesado, dito kayo mag-order. 0916-9000-997. Rating ko. 0916-900-0997. Limited po ang stock, kaya first come first serve basis. Hindi po ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil napakasustansya at masarap. Gusto ko ring matulungan ang mga farmers ng Bukidnon para makapagbenta sila ng kanilang produktong Sikwati or Tablia dark chocolate. So ito, post ng Juan Pilipinas. Facebook ban sa Pilipinas. Palasyo, may bagong mensahe? Muling umingay ang usapin tungkol sa posibilidad ng pagbabawal sa Facebook at iba pang social media platforms matapos sabihin ng Palasyo na may malaking papel ang social media sa pagkalat ng fake news at marahas na content. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumutugon naman umano ang Facebook sa mga kahilingan ng pamahalaan, lalo na sa mabilisang pag-takedown ng mga content na itinuturing na fake news o marahas. Sabi ng Claire, ang Facebook ay tumutugon naman daw po sa mga dapat na gawin, especially sa mabilisang pag-takedown ng mga fake news. Kasunod nito, nanawagan din siya sa iba pang social media platforms na makipagtulungan sa gobyerno upang maiwasang patuloy na kumakalat na maling impormasyon at sobrang marahas na content. Caption, Palasyo binawi ang pagban sa Facebook. Sabi ni Auntie Claire, sa ngayon, ang pinakahuling impormasyon, wala namang masyadong magiging problema ang ating pamahalaan sa Facebook. So, kinounter-check ko sa Google AI, is it true that the Marcos Jr. administration will not push through? Hindi na itutuloy yung pagban? Ang sagot is yes. Ito, yes, it is true that the administration of President Marcos Jr. will not push through with the Facebook ban for now. Malacanang and the Cybercrime Investigation and Coordinating Center clarified that an outright shutdown of Meta platforms is off the table. This decision comes after Facebook parent company Meta agreed to heavily cooperate with the Philippine government. Wow. So, that's good news. Kasi, siguro ang Facebook natuto na rin na leksyon kasi sa Amerika, nagmulta sila ng ilan yon, 17 billion US dollars. Dahil nireklamo sila ng 46 states of America dahil yung mga content nila ay nakakasira sa mga kabataan. Kaya dito rin sa Pilipinas, yung mga Roblox, yung isang laro na marahas. Kaya bantayan po natin ang ating mga anak, mga apo. Kaya tinatanong ko ngayon ang aking mga apo, are you playing Roblox? Yung una is yes. So ngayon, marami nang nagsasabi na may masamang epekto yung Roblox, kaya binabantay na namin. Huwag na. Masyadong maluwag kasi ang Facebook. Ang daming mga naipopost dyan na hindi maganda. Kaya doon, na Miri Sigaba, nakarma sila sa US. Multa sila 17 billion. And because of that incident, ayaw nilang maulit yun. Iban sila sa buong Pilipinas. Isa sa mga mahilig gumamit ng social media ang mga Pilipino. Kung iban sila dito, menos kita nila. And of course, maapektuhan din ang maraming Pilipino. Ang daming kababayan natin na kumikita na sa Facebook. Yung isang
member ng Brave 14 Marine, si Sergeant Walter Manalansan. 2 days ago, nagpost siya. Kumikita na rin ako sa Facebook. Sabi niya, pinakita niya yung earnings niya. May $89, may $20, mga ganun. So, malaking bagay na rin yun. Yung mga nandun sa mga bundok-bundok, mga content creators, kung ano-ano na lang ang binibideo nila para lang kumita. Ako naman, yun ang mga priority ko na i-like, panoorin, yung mga taga-bundok, para kahit pambili lang nila ng bigas. Malaking kita yun. So, this is a good decision. Purihin natin ang Marcos Jr. administration sa lakad nilang ito para maproteksyonan din ang mga bata. Okay? Kaya lang, ang pinaka-the best pa rin na protection is within the family. Huwag nating pabayaan na mga anak o mga apo natin magbabad na lang dyan sa cellphone. Yung apo ko ngang isa ginugulo niya ako dito. Kung gusto niyang kunin ang isa sa cellphone ko. Sa pag-vlog ko, 3 cellphone ko ang ginagamit. Isa itong ginagamit ko pang record, yung dalawa pang research, pang ano. Gusto niyang kunin. Pinagbabawal namin kasi naglalaro kung anong nilalaro. So, mga ganon. Huwag nating ibigay lahat ng luho ng mga anak natin o yung mga apo. Kasi, pag hindi mo disiplinahin ng mga bata, ay wala. May verse sa Bible. Proverbs, nakalimutan ka. Teach a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ako, produkto ako ng matinding disiplina ng aking tatay. Kaya nakakatikim ako noon ng bunal o yung palo, sinturon. Stricto yung aking tatay. Yung nanay ko naman masyadong mabait na balanse. So kaming mag-asawa, yung wife ko ang napaka-stricto sa aming anak. Ako naman yung mabait. Dapat ganun. Para ma-guide natin ang mga bata na hindi sila mapariwara, maligaw ng landas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako sa balay ni Francis Hinganan nga taga Sitio Kalapat, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So atong sudlon ang iyang balay. So mao ni ang kahimtang diri sa sulod nga daghan na gid ang buslot. Ay kung ulan, tuluan na gid. So diri na side, so kung pasapan na lang gid og cellophane ang diri sa sulod. So daghan na gid kay ang buslot sa ilahang yero. So kapila na gid ni makabalhin ang ilang atop. Og mo niyang nahatag sa ilahang napulo nga yero gijis. So naiplinsin isa. Okay, so managyod. Okay, so napulihan na gyud ang yero. So managyod og puli ang ilang atop. O karon sa imong masulti nga na humana gyud og nakaatop na gyud ka na pulihan na gyud ang imong yero. Salamat kay sa Ginoo nga na tagaan gyud ko sa akong yero nga kung gipan nga. Oo, so pila na da ito ka tuig? Napulo na to. So napulo na. So unsa imong panginabuhian? Manamro Mag-uuma lang.
umara kita. Okay, so mag-uuma lang ka. So salamat ka kay natagaan ka gyero o napulihan gyud ang imong ato. So salamat kaayo.